Ngayong araw, pag-uusapan naman natin kung paano yung proper storage ng epoetin. Sa mga hindi po nakakaalam, yung epoetin po ginagamit ng isang pasyente after niyang mag-dialysis. Ayun po yung ini-inject pampataas po ng hemoglobin. Personally po, nag-i-inject po ako noon. Way back 2011 yung nagda-dialysis po ako. Ngayon, marami pa dito ang hindi pa nakakaalam. And may nag-PM din po sa atin na ang sabi, gumawa daw ako ng content kung paano yung proper storage, anong mangyayari kapag hindi siya na storage ng tama, ano yung magiging effect sa isang nagda-dialysis. For sure, yung iba dito alam na, pero naniniwala ako na mas marami pa rin po ang hindi nakakaalam. And yun po yung gagawa natin ng video. By the way, ako nga po pala si John, 14 years kidney transplant. Since po na wala pong epoetin dito at sobrang mahal po talaga ng epoetin, and ayun po yung talagang pinaka-importante sa mga nagda-dialysis. Natatandaan ko pa noon, 3 times a week ako nagda-dialysis noon. Then after noon, 3 times a week din po ako nag-i-inject ng epoetin. Ang sa akin po is yung epoetin beta. Ang brand name niya po is Recordmon 5000 IU kung di po ako nagkakamali. And for sure tama ako kasi mahal yun. So sobrang mahal nun, hindi ko talaga makakalimutan. Since wala na ako ngayon yun kasi sobrang mahal and hindi ko na po siya ginagamit dahil kidney transplant na po ako. Ito na lang po yung sample natin yan. Parang injection din naman po siya, yung Recordmon na yun. And marami pong klase na epoetin. May epoetin alpha and beta. Yung Recordmon po kasi is beta. Yung alpha po like Eposino, Epokine, Epocare, madami pa. Lahat ng epo. Yun po yung ini-inject ng isang dialysis patient. Ngayon, iba-iba pa rin po yun. Depende pa rin po sa doktor kung ano po yung ibibigay sa inyo. Depende rin po yung sa mga lab test nyo. Ngayon, ang pag-uusapan natin yung proper storage niyan. Alam nyo, very sensitive yung mga ini-inject sa atin ng mga Recordmon. Tulad ko, ang ginagawa ko po niyan, nasa icebox po siya. Tapos, kung ano yung normally kasi yung mga epoetin po kasi meron po siyang box. So hindi nyo po siya pwedeng tanggalin hangga't di nyo pa po ginagamit. And kailangan nyo po siyang ilagay sa storage box kung kakabili nyo lang or bibili pa lang po kayo. Kailangan po is nasa storage box siya sa mga cooler na may yelo. Kailangan po kasi malamig siya. Or kung wala sa lamig, at least room temperature. Pero mas maganda po kung nasa loob siya ng cooler, kung nasa biyahe man kayo. And kailangan malamig po talaga, meron po talagang yelo. And iwasan nyo po hanggat maaari natanggalin sa box, sa original box niya yung epoetin na yun. And then also, kailangan nyo hindi siya masisinaga ng araw, yung talagang direct sunlight. Hindi siya maano ng mga bright light kasi medyo sensitive nga po yung epoetin. Kung bakit, i-google nyo na lang po kasi hindi ko rin po alam. Pero sensitive po talaga siya. Iwasan nyo rin po makalug-kalog yung mga epoetin nyo kahit nasa box. Iwasan nyo pong ganyan-ganyanin. Or pag nasa box, laro-laro yung ganon, iwasan nyo po yun. Ito hindi naman po ito epoetin. Pang ano po to, syringe lang po ito. Ayun nga, iwasan yung laro-laroin hanggat maaari, hindi mahahawakan ng mga anak nyo, ng mga bata. Kasi nga po, una sa lahat, sensitive po to at higit sa lahat, sobrang mahal po ng mga pa-injection natin. Kaya kailangan nyo pong alagaan. Ngayon, pag nasa bahay na po kayo at hindi nyo po siya gagamitin dahil kinabukasan nyo po gagamitin kasi magpapadialysis po kayo, kailangan po is nasa ref. Nasa ref po siya, hindi po sa freezer. Nasa baba lang po ng ref. Basta malamig po. Ngayon, kung gagamitin nyo kinabukasan sa dialysis, ito-transport nyo po, kailangan din po nasa cooler pa rin. Nasa malamig na area pa rin po ito. Then, during dialysis, kung ibibigay nyo sa dialysis center nyo, kailangan nasa ref nila. Then, kung ipapa-inject nyo na po, mas maganda kung sila na po ang mag-i-inject. And, tuturuan ko lang po kayo kasi hindi po siya i-inject kung saan-saan man gusto nyo. Pwede sa upper arms, pwede sa tiyan, sa buttocks, or sa thigh, pwede rin po. Depende pa rin po sa doktor kung ano po yung inisyu ng doktor, kung ano po yung request ng doktor. Ngayon, makinig po kayo, ito po yung pinaka-importante. Kung bibili po kayo nito, mas maganda kung sa mga trusted na mga drugstore nyo, like Mercury Drug, mga leading na ganyan. Sa hospital, mas maganda po. Kung bibili po kayo sa tao, discretion nyo na po yun kung bibili po kayo sa tao.
Wala po, hindi po against sa mga ganon, sa mga nagbebenta na sa mga tao. Labas na po ako dyan, diskarte nyo na po nila yan. Ngayon, at your own risk na rin, kung bibili po kayo sa tao na yon or hindi. Kasi hindi nyo po alam kung paano po na-storage ng tama yung mga epovity na binibili nyo. Mas maganda kung bibili kayo sa mga drugstore or sa mga hospital na merong available na mga epovity. Ngayon, kung sa tao kayo bibili, ulitin ko po, at your own risk na rin po, hindi nyo po alam kung paano na proper storage yan, kung may alam ba siya sa pag-i-storage neto, nasa inyo na rin po kasi malaking effect po kasi kapag wala po siya sa lamig, baka hindi maging effective po ito. Mas importante po ang epoetin, kasi after dialysis, kailangan po natin mag-inject niyan para matreat po yung anemia, diba? Tumaas yung dugo natin. And after kasi nung kailangan pa rin i-BP, monitor tayo. Kaya mas maganda kung masigurado kayo kung ang binibili nyong mga injection talagang naka-proper storage talaga. Yun po yung maibibigay ko sa inyong tip. Mas importante po yun. Makaka-less nga po kayo, makaka-discount kayo ng konti, pero hindi nyo po alam kung paano po nila in-storage yung mga epovity na binibili nyo. Again, ulitin ko po na wala po akong masamang tinapay sa mga nagbebenta nito. Pero kung ako po sa inyo, bumili na lang po kayo sa mga trusted na mga drugstore or sa mga hospital. Makaka-discount kayo sa tao mga 500, 300. Kung yung hindi naman kayo sure, 'di ba, kung paano na storage. Yun lang po, ingat palagi and sana nakatulong tong video na to. And salamat din po sa nag-PM sa akin na gumawa ako ng ganitong content. And nakalimutan ko na lang yung pangalan, i-comment ko na lang yung pangalan na nag-comment nito kung paano yung proper storage ng mga epovity, yung mga injection na ini-inject natin. Then mag-comment lang po kayo sa baba kung may gusto pa kayong topic na gusto natin gawa ng video. And ulitin ko po itong video na to para po sa mga bago at hindi pa po nakakaalam. Kung alam nyo na po, pwede nyo na lang po i-share sa mga bago na mga pasyente na hindi pa po alam. Ingat po palagi and God bless po sa ating lahat.